Araw-araw silang bumabangon, dala ang munting pangarap. Bago makarating sa paaralan, tinatahak ang maalikabok at mainit na arawan. Sa paligid nila, basura at dumi ang tanawin. Sila ang unang naaapektuhan ng mundong nakakalimot sa kalinisan. Ang kalye ang kanilang palaruan at semento ang naging lamuhan. Wala nang ligtas sa lugar, pero patuloy silang humingiti sa gitna ng hirap. Sa bawat araw na umiinit, lumalalim ang pagod. Sila ang lumalaban sa init, alikabok at pulsyon. Ngunit patuloy na nangangarap. Natututo sila sa eskwela, ngunit marami ang aral na hindi natuturo. Kulang man sa pagkakataon, ngunit hindi sa kabutihan ng puso. Pagka may nakikita kayong tao dyan, sinusugitan niyo ba? Alam niyo ba yung tamang pagkabata ng kultura sa mga tamang kulturahan, pagkikita sa paligid, sa katawan niyo? Paano natin aalagaan ang kalikasan kung sarili nating kalinisan ay napapabayaan? Di ba mas masayang o mas magdaan tumira sa isang kapaligiran na malinis kaysa sa marumi? Di ba? Kaya pagpaliin natin, nalinisin o magpulot na kung ano mga kalat mga daanan natin. At tapos nyo ang tamang kulturahan. Para lahat tayo okay diba sa ating environment. Pinaalala sa kanila ang halaga ng pangangalaga sa sarili at paligid, ang munting tulong na maaaring magdala ng liwanag sa kanilang araw. Ang kwento nila ay kwento ng tapang, kabaitan at pag-asa. Sila ang paalala na sa mundong puno ng ingay at polusyon, may batang patuloy na lumalaban. Tahimik, ngunit totoo.